Nang marinig ang salitang action ay sumugod sa kotseng paalis si Carter upang pigilan to. Nabuksan niya ang pinto sa backseat at lumulan ngunit bumilis ang takbo ng sasakyan. Hindi gumagana ang brake, sir. Sigaw ng driver. What? Gilalas niyang untag. Maya-maya ay itinulak siya ng isang stuntman palabas ng kotseng bubunggo na sa pader. Gumulong sila sa sahig. Okay ka lang ba, sir? Tanong ng stuntman na boses babae. Nakasuot kasi ito ng itim na leather jacket at may bonnet sa ulo. You're a woman? Manghang-untag niya habang nakatitig sa mga mata ng babae. Nakatagan siya rito kaya hindi siya gaanong nasaktan, pero pansin niya ang dumadaloy na dugo mula sa noon nito. Medic! Sigaw ni Carter. Tumakbo patungo sa kanila ang medical team at ibang staff ng set. Siya ang inalalayan ng mga ito patayo. I'm fine. Asikasuhin niyo ang babae. Utos niya sa staff. Binalingan ng medical staff ang babae at inalalayan pahiga sa stretcher. Nilapitan naman siya ni Elmer, ang kanyang personal assistant. Okay ka lang ba, sir? Nag-aalalang tanong nito. Oo. Medyo nahilo lang ako sa lakas ng impact matapos namin bumagsak ng babae sa sahig. Magpahinga ka muna, sir. Makakancel ang taping ngayon dahil sa nangyari. Hindi ba na-check ang kotse bagong ginamit? Na-check po pero bigla raw nagloko ang preno, sabi ng driver. How's the driver and the other stuntman? Pagkuhan ay tanong niya. Nakatalon po sila bago sumalpok ang kotse sa pader. Inaasikaso na sila ng medical team. Pagpasok nila sa medical team caravan, ay naroon ng ibang stuntmen na sugatan. Pero napako ang titig ni Carter sa babaeng nakahiga sa stretcher. Ito ang nagligtas sa kanya. I didn't know there was a stunt woman on the set. Who is she, Elmer? Hindi natimping tanong niya sa assistant. Lumuklok siya sa couch at uminom ng tubig mula sa bote na inabot ni Elmer. Bago lang siya, sir. Pero naging stunt woman na siya sa ibang network. Her name is Vera Robles, 27 years old. I'm just 3 years older than her, but she's still young for a dangerous job. Nang muli niyang titigan ng babae ay saka lamang niya napansin ang mukha nito. Maganda ito, gandang may angas pero para sa kanya ay attractive. Hire her as my escort, Elmer. Anya pagkuwan. Who do you want me to hire, sir? Tila hindi makapaniwalang untag ni Elmer. Si Vera, yung nagligtas sa akin. Pero bigyan mo muna ako ng details about her background. Sige, sir. Hahanapin ko ang record niya. Nang mag-isa na lang ang babae ay tumayo si Carter at nilapitan ito. Nakapikit to. Kumusta ka na, miss? Kasual niyang tanong sa babae. Nagmulat ito ng mga mata at biglang napaupo nang makita siya. Pinigil niya ito sa kanang balikat. Don't move. Your head needs to relax. Agap ni Carter. Dahan-dahan namang humiga muli ang babae. Okay lang po ako, sir. Anito na naiilang. You saved me, and I owe you for that. But your job is too risky for a woman like you. Is being a stunt woman your regular job? It's one of my jobs, sir. Part-time grab driver din ako. Why do you need multiple jobs? Bahagyang dumilim ang aura ng babae. Kailangan ko ng malaking sahod. Tipid nitong tugon. Halatang ayaw magbigay ng buong detalye. Nirespeto niya ang privacy nito. Okay, take a rest. Anya at iniwan ng kausap. Lumabas na si Carter ng van at nilapitan ang lalaking direktor na sinisermonan ng ibang staff. Natigil lang ito nang makita siya. Stop blaming the staff, Gary. No one wants the accident. Apila niya. Hinarap siya ng direktor. Co-director lang niya ito dahil siya talaga ang head director at producer ng film. Sorry kanina, Carter. Titiyakin ko na hindi na yun mauulit. Ani Gary. Forget it. Pero may request ako. Ano yun? Palitan mo ang stunt woman na si Vera. Pero si Vera lang qualified for Clarice's stunt woman. Clarice can't handle the car action scene. Pwede namang lalaki ang pumalit sa kanya. Yung mas maliit ang katawan. Okay, sige. Maghahanap ako ng kapalit ni Vera. Kaso baka hindi pumayag si Vera. She badly needed money. That's why she took the job. Ako nang bahala dun. Aniya at tumalikod. Hindi na umimik si Gary. Samantala, nagpanik si Vera nang kausapin siya ng director at sinabing papalitan na siya. Sir, may mali ba akong ginawa? Maayos naman ang switching namin ni Miss Clarice sa sina. Reklamo niya. Hapon na at dumaan pa siya sa opisina ng director dahil pinatawag siya nito. Pauwi na sana siya.
It's not about your performance, Vera. Ani Gary, nakaupo ito sa harap ng lamesa at kaharap niya. Ano bang problema? Carter asked me to replace you. Pero bakit? Niligtas ko na nga siya, tapos tatanggalin pa niya ako sa trabaho. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Carter. I'm just a co-director, and I can't go against his decision. You can talk to him for some clarification. Nanlulumong napayuko siya at kinuha na lamang ang puting sobre na naglalaman ng talent fee niya. Sige po, aalis na ako. Anya at tuluyang lumisan. Paglabas ni Vera ng satellite studio ay kaagad siyang lumulan sa kanyang motorsiklo at habang nagmamaneho ay walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Akala ko mabait si Carter. Matapos ko siyang tulungan at iligtas kanina, tinanggalan niya ako ng trabaho. Bakit ganun? Puno ng hinanakit niyang usal. Dumiretso siya sa ospital kung saan nakakonfine si Kara, ang 19 years old niyang kapatid na may leukemia. Dok, kumusta po ang kapatid ko? Tanong niya sa doktor pagdating niya ng ospital. Nasa lubong kasi niya ito sa entrance. Miss Vera, mabuti narito ka na. Katatapos lang ng unang chemotherapy ng kapatid mo at bukas pwede na siyang makauwi. Pero kailangan niyang bumalik next month for follow-up check-up. Anong lalaking doktor? Salamat po, Dok. Ngumiti lang ang doktor at nilagpasan siya. Sumugod siya sa ward ni Kara at nadatnan niyang gising ang kanyang kapatid. Ate, ang tagal mo. Pilit siyang ngumiti habang palapit sa kanyang kapatid. Lumuklok siya sa gawing kaliwa nito at hinawakan ito sa kamay. Sorry, may nangyari kasi kanina sa taping kaya natagalan ako. Kaninang movie ka naman nagtatrabaho, ate? Nasasabik nitong usisa. Kay Carter Davies. Napaupo si Kara. Wow, si Carter? Idol ko siya, ate. Nakita mo ba siya ng personal? Oo. Biglang lumamig ang timbre ng kanyang boses nang maisip ang ginawa ni Carter. Ate, pwede bang magpa-picture ka kay Carter? Tapos mag-video call ka na kasama siya? Please? Bigla na lamang nanigip ang kanyang dibdib, lalo't imposible ang hiling ni Kara. Simula nang nagkasakit ito ay hindi na niya matanggihan lahat ng hinihiling nito. Sisikapin ko makalapit ulit kay Carter, Kara. Pero wag kang umasa ha. Alam mo namang imposibleng makausap ng personal ang isang superstar na kagaya ni Carter. Okay, ate. Pero bakit malungkot ka? Muli siyang ngumiti. Pagod lang. Darating mamaya si nanay at siya magbabantay sa'yo. Aalis ako mamaya kasi babiyahe ako. Taxi driver ka pa rin? Akala ko ba nag-focus ka na sa pag-aartista, ate? Nanikip na naman ang kanyang dibdib. Nagsinungaling siya kay Kara at sinabing nakapasok siya bilang actress. Kailangan kasi ng mas malaking pera para sa chemotherapy mo, Kara. Kaya nagsasideline ako sa ibang trabaho. Hindi kasi sapat ang kinikita ni nanay sa fruit stand. Pagkamalas natin dahil maagang nawala si tatay. Kung wala sana akong sakit, hindi kayo mahihirapan ni nanay. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Kara. Walang may gusto na magkasakit ka. Basta lakasan mo lang ang loob mo, ha? Gagawin namin ni nanay ang lahat para gumaling ka. Tumango lang ang dalaga. Pagkawan ay niyakap niya ito. Lunes ng umaga ay nagtataka si Vera kung bakit pinareport siya ng PA ni Carter sa main office ng TV network na pag-aari ng Carter family. Good morning, sir. Bakit niyo po ako pinapunta dito? Tanong niya sa lalaking nakaupo sa swivel chair pero nakatalikod sa kanya. Ito ang naabutan niya sa office ni Carter. Nang pumihit ito paharap sa kanya, ay natigilan siya at otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso. Si Carter pala ito. Sir Carter? Manghang sambit niya. Hi Vera, nice to see you again. Kaswal nitong bati. Madilim ang aura nito dahil sa purong itim na suot nitong tuxedo. Nasaan po si Sir Elmer? Pinapunta kasi niya ako rito. Inutusan ko siya. Actually, ako nagpupunta sa'yo rito. Bakit po? Pinapalitan niyo na ako sa set, di ba? Yes, but it doesn't mean you lost your job. I called you because I want you to be my personal escort. Natigalgal siya, ilang sandaling nakatitig lamang sa gwapong mukha ng aktor. Escort, sir? Nautal pang bulalas niya. Yes, I owe you for saving my life. And I'm not happy with that. You don't deserve such a dangerous job. Pero delikado rin ang trabaho ng escort. Parang bodyguard mo rin yun. Once minigtang ka sa buhay niyo, ako ang sasalo ng panganib.
But at least, you will not always be on the verge of death. Saka wala pa namang nagtangka sa buhay ko maliban sa mga agresibong fans na gustong magpapansin. A stuntman's job is prone to accidents, physical injury, or even death. As my escort, you don't need to shield me like armor. May bodyguards din naman ako. Na-review ko ng previous job records mo. At na-amaze ako kasi nag-aral ka ng mixed martial arts at lumaban sa kilalang Muay Thai tournament sa Thailand. I need your skills to secure my surroundings, but I won't allow deadly weapons near me. It's also my compensation for firing you from your job. And don't worry, I'll triple your salary. Natigalgal siya at hindi makapaniwala sa job offer ni Carter. Mas mapapalapit na kasi siya rito. Magkano naman po ang sasahurin ko bilang personal escort mo, sir? 60,000 monthly and 10,000 food allowance. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. So, bali 70,000 lahat? Pagtatama niya. Yes. Okay na ba sa'yo yun? Opo, pero hanggang kailan naman ako magtatrabaho sa inyo? 3-year employment contract, renewable. Naglabas ito ng puting folder mula sa drawer ng lamesa. Pagkawan ay inabot nito yun sa kanya. Kinuha naman ni Vera ang folder at binuklat. Employment contract ang laman niyon. Basahin mo muna ang kontrata bago pirmahan. At once na pirmado na, pwede ka na magsimula ng trabaho. Ani Carter. Lumuklok siya sa silyang kaharap nito. Sige, pipirmahan ko na po to. Anya matapos mabasa ang kontrata. Inabutan naman siya nito ng itim na ballpen. Kinuha niya yon at dagling pinirmahan ng kontrata. Pagkuha na ibinalik din niya yon sa aktor kasama ang ballpen. Thanks. You can start working tomorrow as my escort, Vera. Elmer will send you the instructions. Ani Carter. Naisip niya bigla ang hospital bill ni Kara at kulang ang perang naipon niya. Sir, kung hindi nakakahiya, pwede po ba akong mag-cash advance? Kailangan ko lang kasi ng pera at 3 araw akong walang trabaho. Lakas loob niyang saad. Tumitingnan diretso sa kanyang mga mata ang aktor. Magkano ba ang kailangan mo, Vera? 100,000 po sana. Akala niya itatanggi to, pero maya-maya ay naglabas ito ng cheque mula sa handbag at nagsulat. Ibabawas ko na lang sa monthly salary mo ang CA partially, para hindi ka mahirapan. Anito. Napangiti si Vera at kulang na lamang ay yakapin niya ang aktor sa sobrang tuwa. Napatayo na siya. Maraming salamat po, sir. Akala ko'y tinanggal niyo na lang ako basta sa trabaho na walang dahilan. Nagdamdam pa naman po ako. Why should I do that after you saved my life? Nakatikwas ang isang kilay na saad nito. Inabot nito sa kanya ang napirmahang cheque. Kinuha niya yon. Kasi walang sinabing dahilan si Sir Gary kaya akala ko trip mo lang natanggalin ako. Naparanoid pa ako. My bad. I forgot to tell Gary my reason for replacing you. I just can't afford to see a woman hurt because of the task we give in the set. Alam kong kaya mong protektahan ang sarili mo, pero bata ka pa para masayang ang buhay mo, Vera. Hindi naman po ako natatakot mapahamak basta may maisalba akong buhay. Sandali natigilan ang binata at inusig siya ng tingin. You save lives for a living, not as a hero, Vera. Risking your life for money isn't worth it. Para sa akin, worth it yun, sir. Naninindigan niyang tugon at naisip ang kanyang kapatid na may cancer. Fine, whatever your reason is, keep going. Pero as your boss, I won't allow you to risk your life again. Sige na, umuwi ka na at maghanda para sa duty mo bukas. Sige po, salamat ulit. Tumango lang ang aktor pero ramdam niya ang pagsunod ng tingin nito habang paalis siya. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Vera sa condo unit ni Carter sa Quezon Avenue. Iyon ang address na ibinigay ni Elmer. Good morning, sir. Nakangiting bati niya kay Carter na nagbukas ng pinto ng unit. Hindi ito umimik at sinuyod siya ng tingin. Nakasuot kasi siya ng black trousers at suit. Saka lamang niya napansin na tanging puting tuwalya lamang ang sapin sa ibabang katawan ng aktor. Sorry, sir. Dapat naghintay na lang ako sa paglabas mo. Anya, dagling tumalikod. Why feel so shy, Vera? Haven't you seen me half naked in some of my commercials and billboards? Nakita ko po, pero ibang usapan na sa personal. Kasi nasa private space kayo at hindi tamang makita ng empleyado ang katawan niyo. It's okay. Pumasok ka muna. Dito na lang po ako sa labas, sir. Okay. Isinara nito ang pinto.
Umupo naman si Vera sa bench malapit sa elevator. Maya-maya ay dumating ang dalawang lalaking bodyguards ni Carter. Nasurpresa siya nang makilala niya ang isang lalaki. Vera? Bulalas nito nang makilala rin siya. Rodel? Napapatayong sambit niya. Ikaw nga yan. Long time no see. Tuluyang lumapit sa kanya ang lalaki at kinamayan siya. Kaklase niya noong college si Rodel sa kursong BS Criminology, pero una itong nag-drop out. Last time kitang nakita ay security guard ka sa bangko. Ani Vera dito. Natanggap kasi ako bilang bodyguard ni Sir Carter. Ikaw, balita ko nag-drop ka rin ng 3rd year. Oo, kasi nagkasakit si mama noon at kailangan ko magtrabaho. Pero nag-aral naman ako ng vocational, basic mechanics. Nag-aral din ako ng martial arts at naging stunt woman. Wow! Pero bakit ka narito? Kinuha ako ni Sir Carter na escort. Talaga? At speaking of Carter, lumabas na ito ng unit. Nakasuot lang ng denim pants at itim na t-shirt na hapit. Let's go guys. Sa Cavite tayo para sa new set ng taping. Yaya nito. Sumunod na sila sa boss at lumulan ng elevator. Tuloy ang kwentuhan nila ni Rodel pero mahina lang. Hindi ka pa pala nag-aasawa, Vera? Manghang untag ni Rodel. Hindi marami pa akong responsibilidad sa pamilya. Ako, may isang anak pero hiwalay sa asawa. Sayang kung hindi ka mag-aasawa. Nakapila ang mga maniligaw mo noon pero deadma ka. Mahina siyang tumawa, bagay na kumuha sa atensyon ni Carter. Nakatayo ito sa harapan nila at biglang napalingon sa kanya. Do you two know each other? Tanong ni Carter. Yes sir, kaklase ko nung college si Vera. Mabilis na tugon ni Rodel. Hindi na umimik si Carter. Paglabas ng elevator ay sumunod si Vera kay Rodel patungong itim na kotse. Vera, saan ka sasakay? Maya-maya'y tanong ni Carter na pumigil sa kanya. Sa kotse po ng bodyguard, sir. Dito ka sa kotse ko. Nagulat pa siya at sinipat si Rodel na nakangiti. Lumipat na lamang siya sa mini caravan ni Carter. Naroon na rin si Elmer. Lumuklok siya sa tabi nito. Sorry, nakalimutan ko sabihin sa'yo na dapat ay palagi kang close kay Sir Carter, Vera. Ngayon lang din niya sinabi na kasama ka dapat sa van niya. Bakit po? Manghaangtag niya sabay sipat kay Carter na nakaupo sa likuran nila. May privacy partition glass door lang sa pagitan nila. Hindi ko rin alam. Never siyang nag-request ng bodyguards na sobrang lapit sa kanya. Hindi kaya nakaramdam siya ng panganib? Hindi nagkomento si Elmer pero napangiti. Pagdating sa venue ng taping ay muling nakakwentuhan ni Vera si Rodel habang nakamasid sa workplace ni Carter. Naikwento niya rito ang kanyang problema. Kaya pala kahit delikadong trabaho, ipinapatos mo para sa pagkakumot ng kapatid mo, Vera. Ani Rodel na puno ng simpatya. Oo, kasi wala na kaming ibang aasahan eh. Maya-maya ay nagtawag si Carter ng bodyguard at siyang inutusan ni Elmer na lapitan ng aktor. Sumugod si Vera sa malaking canopy kung nasaan si Carter. Mag-isa ito roon, nakaupo sa folding chair at may sinisimsim na orange juice. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong niya habang tuwid na nakatayo sa harap ng binata. Don't get too far from me, Vera. Iba ang trabaho mo kumpara sa ibang bodyguards. You will escort me to all the activities I do. May dadaluhan akong gala bukas ng gabi at ikaw lang ang isasama ko sa loob ng venue. I'll send you the dress you will wear. Anito sa malamig na tinig. Sige po, pero bakit may dress pa? Pwede namang suit na lang, sir. You're a woman at formal party yun kaya mas bagay sa'yo ang dress. Baka magmukhang date mo kanyan sa gala, sir. Amuse niyang saan. Sinipat siya nito habang sumisimsim ng juice. Not bad. Siguro kung mag-aayos ka, mapapagkamalan ko talagang date ko. But don't take it seriously. Sit there. Sabi nito na nakangiti, itinuro ang upuan sa gawing kaliwa nito. Umupo naman siya. Makalipas ang ilang minuto, ay nag-resume na ang taping. Bumalik na sa eksena si Carter. Pinanood ni Vera ang acting nito. Hindi nakapagtataka kung bakit naging Asia superstar si Carter. Ang husay niyang umarte. Bulong niya na puno ng paghanga. Bihirang umanga si Vera sa mga local actors dahil mahilig siya sa Hollywood movie. Half American si Carter at ang acting nito ay may laban sa Hollywood. Gabi na natapos ang taping ni Carter sa Cavite kaya late na nakauwi si Vera. Nasa bahay na rin nila si Kera. Kamusta si Kera, Nay? Tanong niya sa ina na inaasikaso ang kanyang hapunan.
Nakatulog na siya. Okay naman siya. Nakakabawi na ng lakas pero hindi pa rin tayo pwedeng pakampante. Ani Divina, ang kanyang ina. Huwag po kayo mag-alala sa gastusin. Nakapag-cash advance po ako at may budget na para sa susunod na chemo ni Kera. Umupo na siya sa harap ng lamesa. Huwag mo pwersahin ang sarili mo sa maraming trabaho, anak. Baka ikaw naman ang magkasakit. Okay lang po ako. Mas magaan ang trabaho ko ngayon. Binitiwan ko na rin ang ibang part-time jobs ko. Basta huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Opo, matulog na kayo. Ako na bahala rito. O siya, sige. Iniwan na siya ng ginang. Kinabukasan ng hapon pagkatapos ng tiping ni Carter ay umuwi pa si Vera sa kanilang bahay para magbihis. Dala na niya ang dress na ibinigay ng aktor. Wow, ang ganda mo ate. Masiglang puri ni Kera nang makita siyang suot ang silver corset tall-neck maxi dress na hanggang kalahati ng hita niya ang slit. Bagay ba sa akin, Kera? Parang luluwa ng kaluluwa ko nito. Naiilang niyang saan. First time kasi niyang magsuot ng dress. Bagay na bagay ate. Mas maganda ka pa sa ibang artista. Ilugay mo na lang ang mahaba mong buhok para matakpan ang balikat mo. Sinunod niya ang suggestion ni Kera. Tinulungan din siya nito sa kanyang makeup. Mabuti may silver shoulder bag siya at iyon ang kanyang ginamit. 2 inches lang naman ang takong ng gray niyang sandals. Aalis na ako, baka naghihintay na ang boss ko. Paalam niya sa kapatid. Magpa-picture kayo ni Carter ate ha? Oo na, try ko. Ngumiti siya dahil hindi na siya mahihirapang tuparin ang hiling ng kanyang kapatid. Dahil nakadress siya, nagtaksi lang paputang kondo ni Carter si Vera. Sa parking lot na siya naghintay. Saktong dumating si Elmer. Wow, ikaw ba yan, Vera? Manghang untag ng lalaki. Yes, sir. Nakangiti niyang tugon. Pansin ko nung maganda ka pero may igaganda ka pa pala kapag nag-ayos. Malapad siyang umiti. Pansin niya na iilang kotse lamang ang nasa parking lot at pag-aari lahat ni Carter. Wala rin siyang nakikitang ibang tao roon. Exclusive po ba itong parking lot para kay Sir Carter, Sir Elmer? Hindi natin pingtanong niya sa lalaki. Oo, sa kabilang parking ang para sa public. Ang buong 12th floor ay pag-aari ni Sir Carter. Pero itong condominium ay pag-aari ng pamilya niya. Namangha siya. Alam niyang mayaman si Carter dahil ito ang top 1 na pinakamayamang celebrity sa bansa. Lalo lamang siyang nanliit. Maya-maya ay lumabas na ng elevator si Carter. Nakasuot ng abuhing tuxedo. Otomatikong napako ang titig nito sa kanya. Vera? May pagkalitong sambit nito. Hinarap niya ito. Yes, sir? Turan niya. Nakangiti. Sinuyod siya nito ng tingin. Wow, I nearly couldn't recognize you. You're stunning. Anito na may paghanga. Uminit bigla ang pakiramdam niya sa muka. Salamat, sir. Anya na naiilang. You will play 2 roles tonight, Vera. You're not just my escort, but also my date. Nakangiting ani Carter na nagpainit sa mukha ng dalaga. Tulalang nakangiti lamang siya. Let's get inside the car. We're late. Lumulan na sila sa itim na SUV. Malapit lang naman ang hotel kung saan ang venue ng gala. At pagdating sa venue ay dumiretso sila sa private entrance para lamang sa mga artista. Come here, Vera. Ani Carter nang mapansing nakasunod siya sa likuran nito. Pumantay naman siya rito at nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kanang kamay at ikinawid sa braso nito. Kumistot siya at dagling binawi ang kamay. What's wrong, Vera? Sir, hindi po tama na hahawak ako sa braso niyo. Maglakad lang po kayo at susunod ako. But you're my date, right? Pasensya na po. Ayoko ng intriga. Once kasi na nakita tayo ng taga-media, iba na ang iisipin nila. Okay, I got it. I'm sorry. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. Sumunod naman sila ni Elmer hanggang sa malawak na ballroom hall. Marami ng tao roon. Nagsisimula na rin ang party. Habang lumilipas ang oras, ay pansin ni Vera na napasubo si Carter sa inuman nang yayain ito ng iba pang lalaking artista. Vera, bantayan mo si Sir kasi mahina ang stamina niya sa alcohol. Bulong sa kanya ni Elmer. Opo, hindi ko nga siya inaalisan ng tingin. Siguradong malalasing siya mamaya. Hindi ko kayo may ahatid pa uwi kaya ikaw nang bahala sa kanya. Yes, sir. Maya-maya nga ay nagyaya na si Carter na umuwi. Wala na ito sa wisyo dahil makulit na.
Bago ito makapag-iskandalo, ay nilapitan ito ni Vera at inalalayan palabas ng ballroom. Sir, uwi na tayo. Saan ba kayo pupunta? Tanong niya nang mapansing nag-iiba ang direksyon ng lakad ni Carter. I'll take a shower. Tura nito habang nakaakbay sa kanya ang kanang braso nito. Wala pa po kayo sa bahay niyo. Palabas pa lang po tayo ng hotel. Wala pa ba? Ligong-ligo na ako eh. Hindi rin niya napigil ang kanyang hagikik. Hinatid lang sila ni Elmer sa parking lot at umalis na ito. Katabi ni Vera sa backseat si Carter na madaldal na. Di niya akalain na ganito pala ito pag nilalasing. Do you know why I hate liquor, Vera? Bakit po, sir? Kasi para akong nakalutang sa hangin at hindi ko makontrol ang kilos ko. I can't stop my mind from expressing those facts that I don't want to tell anyone. Okay lang po, magsalita ka lang ng kahit ano. Hindi ko yun ipagkakalat. I know, may tiwala ako sa'yo. Pero pansin ko, ang soft mo in some situation, Vera. Na para bang hindi ka nakikipaghabulan kay kamatayan noon. Are you a double-faced woman? Napangiti siya nang maisip na inaobserbahan din pala siya ni Carter. Iba po kasing environment ko sa trabaho at sa private matters. Isa pa, ang pagiging stunt woman ay may kasamang acting. Bakit hindi ka na lang mag-artista? You have looks, body, and skills. Minsan ko rin pinangarap na maging artista, pero wala akong confidence sa harap ng camera. At least sa pagiging stunt woman, hindi ko kailangan makipag-deal sa fans at media. Nakatago ako sa likod ng artista. Kung sa bagay nga, hindi madaling humarap sa media, lalo na kung may scandals. Mabuti kinakaya mo ang stress, sir. Tanong naman ni Vera. Noong una, hindi madali. Kasi kailangan mong manatiling polite sa harap ng mga taong minsan, dinadown ka at iniinsulto. You need to pretend you're okay, despite your struggles in private. Some people thought I conquered fame in showbiz like a storm. But what they didn't know is that I faced the storm before I got to the top. People say I got privilege because my father was a former Hollywood movie director and an actor, and my mother was a politician and a businesswoman. But in reality, my parents refused to support my acting career. I followed my own path without their support. Kwento nito. Namindang si Vera dahil buong akala niya ay sumikat si Carter dahil sa background ng parents nito. Naniniwala ako sa iyo, sir. Anya. Really? Hindi mo ba naisip na baka nagsisinungaling lang ako? Naniniwala ako na taong lasing ay hindi nagsisinungaling. Biglang natawa ang aktor. Thank you then. Pagdating nila sa parking lot ng kondo, ay inalalayan ni Vera pababa ng kotse si Carter. Hindi na nito mabalanse ang katawan kaya todo yapos ito sa kanya. Nagulat siya nang biglang lumapat ang bibig nito sa kanyang mga labi. Naitulak niya ito sa dibdib kaya napasandal ito sa gilid ng kotse. Sorry sir. Natatarantang Anya at muli niyang hinawakan ang kanang braso ng aktor. Why did you push me, ha? May iritasyong tanong nito. Nothing, sir. Nagmadali na siyang makapasok sila sa elevator dahil sabi ni Elmer kanina ay may paparazzi minsan na umaaligid sa parking lot. Nakahinga lang ng maluwag si Vera nang makapasok sila ni Carter sa condo unit nito. Ginamit niya ang keycard nito na nakuha niya sa bulsa ng suit nito. Vera, don't leave me, please. Samo nito nang mapaupo niya ito sa couch. Narito na po kayo sa condo niyo, sir. Kailangan ko nang umalis. I want to take a bath. Help me, please. Pinigil pa siya nito sa kanang braso. Sige, ihahatid kita sa banyo. Inalalayan ulit niya ito patayo at pumasok sila sa kwarto nito. May banyo roon. At pagpasok ng banyo ay hiniling pa ng binata na alisin niya ang coat nito. Ay, hindi lang pala escort ang trabaho ko. Babysitter na rin ng lasing na amo. Maktul niya habang inaalis ang suit ni Carter. Akala niya okay na ito, pero nagpatulong pa na ma-unbutton ang shirt nito. Sa pagkakataong yun, ay nag-alangan na siya. Sir, hindi na to tama. Escort lang ang trabaho ko. Angal niya. But I can't manage myself. I'll pay you for this. Wala siyang choice at inalis na ang shirt ng binata. Halos hindi na ito makatayo ng tuwid, kaya hindi niya iniwan hanggang sa maalis lahat ng saplot nito sa katawan. OMG, bakit pa ba ako narito at kasamang lasing kong boss?
Palatak ni Vera habang nakatalikod kay Carter na nakatayo sa ilalim ng shower. Wala ni isa itong saplot sa katawan. Where's my towel, Vera? Kinuha niya ang towel na nakasabit sa steel bar sa gilid ng pintuan. Inabot niya yon sa binata na hindi nakatingin dito. Nang makuha nito ang towel ay naghintay siyang matapos ito. Dapat may kasama kang katulong dito, sir, para may babysitter kapag lasing. I just have an on-call servant who does my laundry and cleans the house. Ayoko may kasamang ibang tao na nagtatagal dito. Anito, tunog dahil mas masana ang tinig. Kung tapos ka na, pwede na ba akong umalis, sir? 12:00 na ng hating gabi. Okay, but help me to my bed first. Nang harapin niya ito ay nababalot na ng tuwalya ang ibabang katawan nito. Pero hindi pa rin siya komportable kahit abs at dibdib lang nito ang nasisipat niya. Para kasing sinisilaban ng apoy ang kanyang buong katawan. Nang maihatid sa kama nito si Carter ay muling nagpaalam si Vera. Anong oras naman po ako papasok bukas, sir? After lunch ka na mag-report kasi sa hapon na ang taping ko. Anito habang nakaupo sa kama. Sige, aalis na po ako. Tumango lang ito kaya kaagad siyang umalis. Biyernes ng umaga ay ginising si Vera ng trending na balita tungkol kay Carter. Kumalat sa lahat ng social media platform ang tungkol sa mystery girl na hinalikan umano ni Carter. Hala, ako yung babae sa picture. Yan yung lasing si sir. Bulalas niya sabay bangon mula sa kama. Mabuti natakpan siya ni Carter sa picture kaya hindi kita ang kanyang muka. Mabilisan siyang naligo dahil malilate na siya sa trabaho. At nang makapagbihis ay kaagad siyang umalis dula ng motorsiklo. Naalala kaya ni Carter ang nangyari nun sa parking lot? Tanong niya sa kawalan habang nagmamaneho. Pagdating niya sa kondo ni Carter ay saktong kalalabas lamang ng aktor sa elevator. Nagli itong lumuli ng kotse. Get in the car, Vera. Anito. Sumakay na rin siya pero sa tabi ng driver siya umupo dahil nasa kabilang kotse lahat ng bodyguards. Be ready, Vera. There are a lot of paparazzis waiting for me at the station. They will do anything to get some details about the trending scandal. Ani Carter. Yes, sir. Mabilis niyang tugon. Napagtanto niya na mukhang hindi nga naaalala ni Carter ang nangyari noong gabi pagkatapos ng gala. Hindi rin kasi nito yun nabanggit nitong nagdaang araw. Pagdating sa TV network station ay sinugod na sila ng mga reporter. Dagling bumaba si Vera kasunod ng mga bodyguard at hinarang ang mga reporter. Please, huwag kayong haharang sa daan. Pakiusap niya sa mga reporter. Bumaba na rin si Carter at hindi pinansin ng mga reporter. Nang makapasok ito sa gusali ay saka lamang sila sumunod. Sinalubong na sila ni Danilo, ang talent manager ni Carter. We need to deal with the media, Carter. They won't stop until you reveal who the mystery woman is. Ani Danilo. The PR team will handle them. Don't worry. Pero sino ba talagang babae? Ang damit mo sa picture ay yung suot mo ng gala. At obvious na nasa parking lot kayo. Maybe sa labas ng hotel. I don't remember anything. I was drunk that night. Napabugan ng hangin si Vera. Hindi nga naaalala ni Carter ang nangyari noon. Naisip niya na mas mainam na yon para hindi siya madamay sa eskandalo. Pagdating sa opisina ni Carter ay pinapasok na siya nito. You're the one who sent me home that night, right, Vera? Seryosong tanong ng aktor. Yes, sir. Pero marami kayong nakasamang artista noon sa hotel at hindi ko kayo nabantayan. Pagsisinungaling niya. Really? Hindi mo man lang ba napansin na may babaeng lumapit sa akin? The girl in the picture wore a silver dress. The same sa damit mo. Hindi lang nakita ang mukha niya kasi natakpan ko. Napalunok siya. Marami naman pang babae na nakasuot ng silver dress noon. Nilapitan ko lang kayo nung pauwi na kayo. Ilang sandaling tinitigan siya ni Carter sa mga mata na tila ba inuusig siya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Okay, wala na tayong magagawa. Kumalat na ang skandal. Pero dahil hindi ko masasagot ang mga tanong ng media, hindi nila ako tatantanan. Maging alerto kayo dahil anytime may susugod na paparazzi sa akin. Anito pagkuwan. Huwag po kayong mag-alala, nakahanda kami. Sige na, maghintay ka na lang sa labas. Cancel mo na ang taping ngayon dahil mainit pa ako sa media. Yes, sir. Tumalikod na si Vera at lumabas ng opisina. Maghapong hindi lumabas ng station si Carter pero may pictorial ito para sa commercial.
At habang busy ang aktor ay abala rin si Vera sa pakikipagkwentuhan kay Rodel. Patay na. May nagkiklaim na sa mystery girl ni boss. Amused na ani Rodel habang nagbabasa ng balita sa cellphone nito. Sinong nag-claim? Manghang untag niya. Marami. Pero may isang pinaniwalaan ng fans. Si Roxy San Diego. Yung model at socialite ba yun? Oo. At sinabi niya sa interview na kasama niya noon si Carter sa gala. Nakasuot din siya ng silver dress. Hindi rin alam ni Sir Elmer na may ibang babaeng lumapit kay boss kasi umalis din siya kaagad. Nilapitan daw ni Roxy sa parking lot si Carter at inamin niya na matagal na silang nagdi-date. Napakuyom ng palad si Vera at hindi niya maintindihan kung bakit siya naiinis sa babaeng nagpapanggap na siya. Maya-maya ay tinawag siya ni Carter. Patakbo siyang lumapit dito. We will leave now, Vera. Make sure our way out is clear. Utos nito sa kanya. Sige po, bababa na ako sa exit. Tumango lang ang lalaki. Pagkawan ay bumaba na sila ni Rodel sa ground floor, sa emergency exit parking lot. Pagdating ni Carter ay kaagad silang lumula ng kotse. Saan tayo, sir? Tanong niya sa aktor nang makaupo siya sa tabi ng driver. Sa kondo. Baka po may nakaabang na paparazzi doon. Nagpadagdag na ako ng gwardiya ron, pero wag tayo magpakampante. Nagmaneobra na ng kotse ang driver. Payapa silang nakaalis ng station pero pagdating sa kondo ay dumagsa ang taga-media. Hirap na silang makalusot kaya bumaba na sila para harangin ang mga to. Vera, escort mo si boss papasok ng private parking lot. Hindi na makadaan ng kotse. Ani Rodel na siyang humaharang sa mga tao. Sige. Anya, binuksan na ang pinto sa backseat. Sir, kailangan niyo nang bumaba ngayon. Baka abutin kayo ng dilim dito. Anya sa aktor. Okay, but make sure no paparazzi can get close to me. Yes, sir. Nang bumaba na si Carter ay iniharang ni Vera ang kanyang katawan at mga braso sa mga taong gustong sumugod sa aktor. Ngunit masyadong agresibo ang mga to. Carter, maikling interview lang po, please. Sama ng lalaking reporter. Hindi po magbibigay ng pahayag niya ngayon si Sir Carter. Please respect him. Sagot ni Vera sa reporter. Hinabol pa sila ng mga ito at may tumulak sa kanya kaya tumasik siya. Mabuti at may sumalo sa kanyang likod. At nang lingunin niya ay si Carter pala yun. Automatiko naghurumentado ang kanyang puso. Huwag mo na silang pansinin, Vera. Let's go. Anito, hinila pa siya sa kanang braso. Yes, sir. Nautal niyang tugon dahil sa walang awat na pagkabog ng kanyang puso. Nang makapasok sila sa private parking lot, ay nagling isinara ni Vera ang gate. Sumunod agad siya kay Carter sa elevator. Grabe, nakakatakot ang mga taga-media. Para silang gutom na zombies. Hinahapong ani Vera. Ganun talaga kapag malaking isda ang nahulog sa skandal. Pinuputak din ng media. Malaki kasi ang kikitain nila once nakakuha sila ng update. Ani Carter. Umandar na ang elevator. Pero may nagpakilala na pong mystery girl na kasama niyo raw sa picture. Tumawa ng pagak si Carter. I expected that. They chased the opportunity to get close to me. Sinamantala nila ang pagkakataon na hindi ko maalala ang nangyari noon sa gala. Pero wala ka ba talaga maalala sa nangyari, sir? Hindi umimik ang binata pero matiim siya nitong tinitigan. Tipid itong umiti. I'll play along to catch those people who have selfish intentions towards me. Sabi lang nito. So, okay lang sa'yo na may nanamantala sa skandal? No, but this is the reality of showbiz. To stop the fire, you need to agree to someone who will stop adding fuel to it. Kilala ko yung babaeng nag-claim na mystery girl. Maging pamilya niya. She's close to my parents. And she's right. We were dating before for the sake of family. But I've never been interested in her. Hindi na siya nagkomento. Hindi rin niya mahulaan kung ano ang nasa isip ni Carter. Pagdating sa kondo nito ay nasurpresa siya nang niyaya siya ni Carter na pumasok. Isang handbag lang naman ito ang kanyang bitbit. Can you cook, Vera? Tanong ni Carter pagdating nila ng lobby. Iniwan naman niya sa couch sa salas ang bag nito. Yes sir, pero karaniwang ulam lang ang kaya kong lutuin. I'm starving and I don't have time to wait for the food delivery. Baka may alam kang ulam na madaling lutuin. Adobong manok lang po. Sige, magluto ka. May karne ng manok sa ref. Maliligo muna ako. Nang makapasok sa kwarto nito si Carter ay nagtungo sa kusina si Vera. Maluwag ang kusina, maraming gamit.
Inilabas niya mula sa ref ang 1 kilong chicken drumstick. Uubusin ko ba to? Hindi makapagpa siyang untag niya sa sarili. Kalaunan ay ipinasok niya sa microwave oven ang frozen na karne para i-unfrozen. Halos kalahating oras din bago niya naluto ang adobo. Ang bango ah. Ani Carter na papasok ng kusina. Nakaligo na ito at nakasuot ng itim na pajama. Naluto na po ang ulam at nagsaing na rin ako sa rice cooker. Ginisa ko na rin pala ang 3 sayote na malapit ng masira. Anya habang nililipat sa serving plate ang adobo. Tuluyang lumapit sa kanya si Carter at inamoy ang ulam. Gusto kong ganitong amoy ng adobo. Aromatic. At saka medyo dry ang pagkakaluto mo. Ay, sorry. Nasanay kasi ako sa dry na adobo. Mas gusto ko yun kasi nanunuot ang lasa sa karne. It's okay. Mas gusto ko talaga ang dry na adobo. At salamat sa ginisang gulay. Malapad siyang umiti. Maghahain ako ng food mo, sir. Dinala na niya sa dining table ang mga ulam. You should eat before leaving, Vera. 6:00 na. Salamat pero sa bahay na po ako kakain. Please, don't be shy. Marami ang niluto mong ulam at hindi ko ito mauubos. Uminit bigla ang pakiramdam niya sa mukha, ngunit mas nahihiya siyang tanggihan ng binata. Kaya kumuha na rin siya ng kanyang plato, pero sa harap ng island counter siya pumwesto. Bakit nariyan ka, Vera? Ayaw mo ba akong kaharap kumain? Ani Carter. Okay na po ako rito, sir. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto at nagdala lamang doon ng ulam at kanin. Maya-maya ay nagulat siya nang lumipat sa tabi niya si Carter. Dinala nito roon ang plato nito at pansin niya na wala itong kutsara at tinidor. Sir, bakit kayo lumipat dito? Balisang tanong niya. Distracted na siya dahil sa nagwawala niyang puso. Senyales na may lihim na siyang pagtingin sa aktor. Ayaw mo ako samahan sa table kaya dito na rin ako. I want to talk to you while we're eating. Ano naman bang pag-uusapan natin? Tell me about your family. I asked Rodel about your family status and he said, you have a sister who was diagnosed with leukemia. Napabuntong hininga siya. Opo, may cancer ang kapatid ko. Anya sa malamig na tinig. Kaya pala ang dami mong extra jobs. No choice. Ako lang ang mas malakas sa pamilya namin. Kaya akong kumakayod ng husto. Mahina na rin ang nanay ko at maaga nawala ang tatay ko. Sapat na bang sinasahod mo sa akin? Kumpara sa dati kong sinasahod, malaki na ang salary offer niyo sa akin. Pero minsan ay hindi sapat para sa paggagamot ng kapatid ko. I'll pay you for extra services, Vera. Extra services? Manghang tinitigan niya ang binata. Nagkakamay rin itong kumain. Yes, you cook for me. It's an extra job. Salamat po pero hindi na kailangan. Hindi naman po mahirap magluto. Please accept it. Inaabot ka rin minsan ng gabi sa trabaho kaya naisip kong nagdagan na sahod mo. Salamat, sir. Hindi ko natatanggihan kung mapilit ka. Muli siyang sumubo ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay nagligpit pa ng mga kubyerto si Vera. Nilinis din niya ang kusina at nang palabas na siya ay sinalubong siya ni Carter sa lobby. Here's your extra job payment, Vera. Anito sabay abot sa kanya ng puting sobre na makapal. Kinuha niya ang sobre. Salamat, sir. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Anya, nakangiti. Naisip niya bigla ang matagal na request ni Kera na picture nila ni Carter at video call. Sir, pwede po ba tayong mag-picture? Isa po kasi yun sa hiling ng kapatid ko. Idol ka niya eh, at gusto kanya makausap kahit sa video call lang. Hindi natiis niyang saan. Sure, magpa-picture muna tayo. Anito, kusa na itong lumapit sa kanya. Dinukot naman ni Vera ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pants at binuksan ng kamera. Ngunit bigla siyang natigilan nang dumikit sa kanya si Carter. Halos dumapat na ang pisngi nito sa kanyang pisngi. I'm ready, Vera. Take a picture. Anito na tila naiinip. Sige, mga 3 take para sure na maganda ang kuha, sir. Nanginginig ata ang kamay mo. Mahina siyang tumawa kaya lalong nagalaw ang kanyang kamay na may hawak sa cellphone. Napakislot siya nang maramdaman ang tuluyang paglapat ng mga pisngi nila ni Carter. At dahil sa pagwawala ng kanyang puso ay nawala siya sa focus. Kamuntik pa niyang mabitiwan ng cellphone. Relax, ani Carter at biglang hinawakan ng kanyang mga kamay na may hawak sa cellphone. Wala sa loob na humarap siya rito. Saktong nakatingin ito sa kanyang mukha kaya aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Hala,
Sorry, sir. Natatarantang bulalas niya sabay iwas sa binata. Naibaba niya ang cellphone at nang tiningnan niya ang nakuhang picture ay lalo siyang nataranta. Nakuhanan kasi ng picture ang paglapat ng mga labi nila ni Carter. You're blushing, Vera. What's the matter? Amis na untag ni Carter. Sorry, hindi ko sinasadyang mahalikan ka, sir. It's okay. I've kissed a lot of women in the taping. Pero acting lang yun at parte ng trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan ng trabaho dahil lang sa simpleng halik. We should proceed to the video call. I want to talk to your sister too. Nang kumalma ang kanyang sistema ay nagbukas na siya ng video call para kay Kera. Sumagot naman kaagad ng kanyang kapatid. Ate Vera, napatawag ka. Ani Kera buhat sa kabilang linya. Oo, kasi kasama ko ngayon si Sir Carter at gusto kanyang makausap. Napatili na si Kera. Talaga ate? Nasaan siya? Tumabi siya kay Carter na nakaupo sa couch at iniharap niya ito sa cellphone. What's your sister's name, Vera? Tanong ng binata. Kera po. Tili na ng tili si Kera. Hi, Kera. How are you? Bati ni Carter sa kanyang kapatid na naiyak na sa tuwa. Hello po, Carter. Sobrang idol po kita. Lumuluhang ani Kera. Please don't cry. Matagal ko na po kasi itong hiling kay ate pero wala pa siyang chance. Salamat po pinagbigyan niyo ang hiling ko. Of course. I value a fan like you. May sakit ka pala. Magpagaling ka para magkita tayo, ha? Opo, nagpapalakas po ako para hindi na mahirapan si Ate Vera sa pagtatrabaho. Hindi nga yan nagkanobyo dahil sa sobrang busy. Natawa si Carter. Sobrang sipag nga ng ate mo. Kaya huwag kang susuko, okay? I want to see you cancer-free someday. Napaluhan na rin si Vera nang makita ang saya sa mukha ng kanyang kapatid. Hindi po ako susuko. Para kay ate, sisikapin kong gumaling para makapagpahinga na siya at makapag-asawa. Ani Kera na napangiti sa kanya. Sige na Kera, nakausap mo na si Sir Carter. Matulog ka na ha? Uuwi na rin ako. Pagkuha na isabi niya sa kapatid. Opo ate, salamat ng marami Carter. Ani Kera sa kanila. Get well soon, Kera. Ani Carter. Nang maputol ang tawag ay hindi na napigil ni Vera ang paghikbi. Natigilan siya nang maramdaman ang banayad na paghagod ng kamay ni Carter sa kanyang likod. Stop crying, please. Anito sa garalgal na tinig, na tila nadala rin sa kanyang emosyon. Dagli niyang pinahid ng kamay ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Sorry sir, masaya lang ako. Natupad ko na kasi ang hiling ni Kera. Kera deserves it. I met a lot of fans with cancer, and some of them died after our meetup. I want to see Kera in person to boost her fighting spirit. Salamat, Sir Carter. Hindi mo lang ako natulungan financially, kundi pati sa pagpapalakas ng loob ni Kera. Malaking bagay yun sa amin. You're a good person, Vera. I know God notices your efforts, so He will give you what you deserve. I'm here to help with Kera's recovery. Muli siyang napaluha at hindi niya namalaya na napakapit na siya sa braso ni Carter. Nagulat na lang siya nang akbayan siya nito at banayad na napisil ang kanyang balikat. Sige na, mamuwi ka na makapagpahinga ka. Anito pagkuwan. Tumayo na siya at lumabas. Lunes ng umaga ay dinala ni Vera si Kera sa ospital dahil hinimatay ito. Late na niya nabasa ang text ni Elmer. Hala, ngayon pala ang press conference ni Carter. Bulalas niya matapos mabasa ang text ni Elmer. Nagtanong kasi ang lalaki kung bakit hindi siya pumasok. Nang dumating ang kanyang ina ay umalis siya at nagtungo sa CDC network station. Nasalubong niya sa pasilyo si Elmer. Pasensya na Vera, hindi ko nasabi na okay lang pala kay Sir Carter kung hindi ko pumasok. Ani Elmer. Pero narito na po ako. Tapos na ba ang press conference ni Sir Carter? Patapos na. Dumiretso na sila sa conference room. Pagpasok nila ay tapos na ang interview. Nagsialisan na rin ang ibang taga-media. Busy pa rin si Carter at kausap ang ibang staff. Hintayin mo na lang dito si Carter, Vera. May gagawin lang ako sa opisina. Paalam ni Elmer. Sige po. Tumayo siya sa gawing kaliwa ng pintuan. Nasa labas naman ang ibang bodyguards ni Carter. Nang matapos sa kausap nito si Carter, ay nabaling ang atensyon nito sa kanya. Vera, bakit pumasok ka pa? Anito nang makalapit sa kanya.
May press conference kasi kayo at baka kailangan niyo ako, sir. It's okay. Kumusta pala ang kapatid mo? Okay na po siya. Next time, kapag may emergency sa pamilya mo, huwag ka na magpumilit na pumasok sa trabaho. Opo, pasensya na. Don't feel sorry. Since narito ka na rin, sumama ka sa akin sa office. Sumunod na siya rito. At pagdating nila sa opisina, ay may babaeng naghihintay sa labas. Sobrang ikli pa ng laylayan ng pulang skirt nito. Ito si Roxy, ang nagpapanggap na mystery girl ni Carter. Carter, can we talk? Ani Roxy. Pilit kinukuha ang atensyon ni Carter pero deadma ang binata. Diretso ang pasok nito sa opisina. Sumunod naman dito si Vera. Lock the door, Vera. Utos nito sa kanya. Yes, sir. Anya sabay lock sa pinto. Pumapalatak sa labas si Roxy at ewan niya kung bakit tuwang-tuwa siya. Sir, yun ang mystery girl sa scandal picture mo, di ba? Anya nang makalapit sa binata. I don't agree to that. Pero kumakalat na sa balita na si Roxy ang girlfriend mo. I don't care. Don't just believe what you read on the news, Vera. Gagawa at gagawa ng kwento ang taga-media para may mapag-usapan ng mga tao. And as my escort, hindi ba dapat ay mas concerned ka sa akin? Matabang siyang umiti. Sorry, sir. Ano palang papagawa mo sa akin? Just stay here and wait for my order. Yes po. Lumipat siya sa pintuan at doon tumayo. Please sit, Vera. Umupo naman siya sa couch. Hindi na makafocus sa paperwork niya si Carter dahil panay ang sipat niya kay Vera. Naiinis pa rin siya dahil patuloy itong nagkukunwari na walang alam tungkol sa mystery girl niya. Vera, sigurado ka ba na hindi mo napansin ang babaeng nakasama ko noon sa parking lot? Hindi na timping tanong niya sa babae. Hindi sir, kasi maraming taong lumapit sa iyo noon. Humigpit ang pagkakahawak ni Carter sa ballpen. Nagkunwari lang siyang walang maalala para mahuli ang taong may masamang motibo sa pamilya niya. Pero pinazoom ko ang picture at mukhang sa kondo ko ang garahe. Baka nakataon lang na may spot sa garahe ng hotel na same lang sa kondo mo, sir. But I didn't talk to Roxy at the gala. Lasing ka na kasi noon at baka hindi nyo namalaya na nilapitan kayo ni Miss Roxy. Napabuga siya ng hangin. Talaga naninindigan si Vera sa pagsisinungaling. Pero kalaunan ay nirespeto niya ang desisyon nito. Nang dumating si Elmer ay pinalabas muna niya si Vera. Sir, nakuha ko na po ang detalye tungkol sa kapatid ni Vera. Imporma ni Elmer. Anong detalye kay Kera? Nasa public hospital ang kapatid niya at walang regular na espesyalistang doktor na nakatutok. Find ways to transfer Kera to the top hospital right away. Sige po, pero bakit po biglang gusto niyong tulungan si Vera? Sandali niyang tinitigan si Elmer. Ilang beses din niyang tinanong ang kanyang sarili kung bakit concerned siya kay Vera at sa pamilya nito. At kalaunan ay nalaman niya ang sagot. Vera gives me the kind of comfort I haven't felt in my entire life, Elmer. I felt special toward her since she saved me from the dangerous taping stunt. She's a loving and responsible sister, kaya lalo ko siyang nagustuhan. Pag-amin niya. Do you mean you've fallen for Vera? Tipid siyang umiti. Yes, pero hindi ko alam kung paano iparamdam o aminin yun sa kanya. I felt how she was avoiding any chances to get close to me. Hindi niya rin sinabi sa akin na siya ang babaeng kasama ko sa picture. Nanlaki ang mga mata ni Elmer sa pagkagulat. Ibig mo bang sabihin ay naaalala niyo ang nangyari nung gabi pagkatapos ng gala, sir? Yes, Elmer. But I chose to pretend I didn't remember anything. Una, alam ko kasi na magkakagulo once na ibinunyag ko tungkol sa mystery girl. At ayaw ko mapahamak si Vera. Bigla namang nag-claim si Roxy na siya ang kasama ko sa picture. At naisip ko na may mali. Maybe she's up for something. Dati kasi iniisip ko na nakikipagkaibigan lang ang pamilya niya sa parents ko. At wala yung ibang motibo. Since Roxy took the bait, I will play along. Naintindihan ko po pero paano po si Vera? I mean, gusto mo siya pero hindi siya aware. Mas mabuti nang hindi muna siya aware. It's for her safety. Pero magpaparamdam ako through actions. Puntahan mo ang ospital kung nasaan si Kera at makipag-negotiate ka sa nanay ni Vera. Make sure na papayag siya sa pagpapalipat kay Kera. Sasalang siya sa chemotherapy at gusto ko mas magaling na doktor ang mag-handle sa kanya. Sige po, dadaan muna ako sa ospital bago asikasuhin ang susunod na venue ng taping mo. Okay. Umalis din kaagad si Elmer. Nang mangalay ang batok ni Carter ay tumayo siya at lumabas ng opisina.
Hinanap niya si Vera. Namataan niya ito sa lobby kausap si Rodel. Nagtatawanan pa. Noon ay normal lang yun sa kanya, pero ngayon ay umiinit na ang ulo niya. Vera! Tawag niya sa dalaga. Naudlot ang tawa nito at biglang iniwan ng kausap. Bakit, sir? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Bilan mo muna ako ng snack. Utos niya na wala sa plano. Anong snack, sir? Busog pa naman siya pero napasubo na. Lasagna na lang. Wala akong cash, baka meron ka. Pahiram muna. May laman pa naman ang wallet ko, sir. Mag-order na lang ako online. Anong drinks po ang gusto nyo? Tubig na lang, please. Okay. Dinukot na nito ang cellphone sa bulsa ng pants nito at sana ibabalik kay Rodel. Dito ka na tumambay sa loob ng office ko, Vera. Anya na pumigil dito. Yes, sir. Nang pumasok siya sa opisina ay sumunod na ito. Umupo siyang muli sa harap ng kanyang lamesa. Sa couch naman lumuklok si Vera habang nagtitipa sa cellphone. Mag-order ka na rin ng merienda mo, Vera. Idagdag mo na lang sa utang ko. Anya, busog pa naman ako, sir. Nagmerienda ka na ba? Opo. Binigyan ako ni Rodel ng hamburger. Nagatungan ang kanyang inis pero hindi siya nagpahalata sa dalaga. Naintindihan ko kung bakit close kayo ni Rodel. Pero di ba may asawa na siya? Anya, umusisa pa. Hiwalay na po sa asawa si Rodel at nasa custody niya ang anak niya babae. Is he courting you? Hindi po. Wala bang naniligaw sa'yo rito? Wala naman, sir. What about in your previous jobs? May mga manliligaw ako pero hindi ko pinapansin. Ano bang gusto mo sa lalaki? Simpleng lalaki lang, basta responsable at may maayos na trabaho. Ayaw mo ba sa artista? Tumawa ito ng pag-ak. Karamihan nata ng babae ay pinapangarap magkanobyo ng artista, sir. Pero gusto ko ay katulad ko rin na simple lang ang status sa buhay. Okay lang din kung mayaman basta hindi sikat na magugulo ang privacy namin. Hindi siya nagkomento nang maisip na ayaw ni Vera ng magulong buhay. And loving a man like him might ruin her peace of mind. Gabi na nakauwi ng bahay si Vera dahil sa traffic. Nagbihis lang siya at dumiretso na sa ospital. Pero nasurpresa siya nang maabutan ang kanyang ina sa nurse's station. Nay, anong problema? Balis ang tanong niya rito. Anak, mabuti narito ka na. Ililipat kasi si Kera sa International Medical Center. Bakit po? Ngumiti ang ginang. Napili si Kera ng charity program ni Carter Davis. Tumutulong sila sa mga cancer patient at magagamot ng libre ang kapatid mo, anak. Natigalgal siya. Walang nabanggit si Carter tungkol sa charity na yon. Pero sa halip na magprotesta ay tinanggap niya ang tulong. Saka na niya kakausapin ng binata. Ngayon na po ba ililipat si Kera, Nay? Tanong na lamang niya sa ina. Oo, at naisakay na siya sa ambulance car. Kinuha ko lang ang resibo ng huling bill natin. Tara na, anak. Sumama na lamang siya sa ginang. Lumulan sila sa naghihintay na ambulance car kung nasaan ang kanyang kapatid. Ate, sasagutin daw ng charity ni Carter ang gamutan ko. Masayang balita ni Kera, nakahiga ito sa stretcher sa gitna nila. Pilit siyang ngumiti. Wala siyang ideya sa motibo ni Carter pero hindi niya magawang tanggihan ang tulong nito. Siguro naman mas lalakas pang loob mong lumaban sa sakit mo, Kera. Anya sa kapatid. Oo naman, ate. At balita ko lahat ng tinutulungang pasyente ni Carter ay personal niyang binibisita. Excited na ako makita si Carter, ate. Malapad siyang ngumiti. Nakita lang niyang masigla si Kera ay masaya na siya. Pero hindi niya maikakaila na lalo lamang niyang hinahangaan si Carter. Kinabukasan ay walang chance si Vera na makausap ng personal si Carter dahil busy ito sa taping. Nakamasid lamang siya rito mula sa malayo at pagsapit ng hapon ay nagyaya ito sa birthday party ng kaibigan nitong artista. Baka malasing ka na naman, sir, ha? Paalala niya sa boss nang makapasok sila sa private villa ng sikat ding aktor. Okay lang, narito ka naman. Anito, ngumisi pa. Bumubuelo siya para makausap ito tungkol kay Kera pero nawalan na naman siya ng chance. Kaagad kasing nakihalubilo ang binata sa ibang artista. Dito lang po ako sa gilid, sir. Paalam niya. Sige, huwag kang lalayo, ah. Opo. Lumapit siya sa buffet table at kumuha ng pagkain. Pagkuha ay umupo siya sa harap ng solong na mesa, malapit sa pwesto ni na Carter.
Maya-maya ay nagyaya maglaro ang ibang aktor. Kinabahan si Vera nang mapansing nakailang tungganan ng alak si Carter. Tumayo na siya at lumapit dito. Mas gusto mong malasing kaysa mag-confess tungkol sa mystery girlfriend mo, Carter. Ani Felix, isa ring aktor. Secret is secret, guys. Ani Carter, halatang tinamaan na ng kalasingan. Pag nalasing pa naman ito ay nagiging madaldal. Nang muli sanang iinom ng alak si Carter ay pinigil na ito ni Vera. Sir, tama na. Lasing ka na. Saway niya rito. Inakbayan siya nito. Then, take me home, Vera. Anito sa paos na tinig. Tinukso pa sila ng ibang lalaki. Wait, matagal ko na napapansin yung maganda mong escort, Carter, Her beauty is unique but attractive. Ani Felix. Don't mess with my escort, Felix. Kaya kanyang balian ng buto. Ani Carter. Really? I like brave woman. Can I borrow her? Akmang hahawakan siya ni Felix, ngunit biglang bumitiw sa kanya si Carter at marahas na itinulak ang lalaki sa dibdib. Don't touch her. Asit nito na ikinagulat ng lahat. Tumawa pa si Felix. Wait, why are you acting possessively toward your escort, Carter? I smell something fishy to Felix. Gatong ni Raven, ang birthday celebrant. Nataranta na si Vera nang mapansing wala na sa wisyo ang mga lalaki. Namagitan na siya. Tama na mga sir, lasing na ang boss ko at kayo rin. Once may nakapostit na video sa inyo, malaking kasiraan to sa karir niyong lahat. Anya. She's right. Calm down, guys. Ani Raven. Tumigil din si Felix at itinuloy ang laro. Inaki naman ulit ni Vera si Carter at payapa itong sumama sa kanya. Makukulit din pala ang ibang artista. Bulong niya habang patungo sila sa parking lot. Hindi porke mga sikat na artista ay hindi na makagagawa ng kabalbalan, Vera. Marami sa kanila, nagtatago lang ng totoong kulay sa likod ng kamera. Ani Carter, narinig pala siya. Nawawala ang professionalism niyo dahil sa alak. Lasing ka na rin, sir. Hindi pa ako lasing ng sobra. Pero hirap ka na magkontrol ng emosyon. Medyo madaldal ka na rin. Sinalubong na sila ng driver ng binata at tinulungan siyang maisakay sa backseat ng kotse si Carter. Sumunod na rin siya at tinabihan ng binata. Felix is right, Vera. Your beauty is unique. There's a lot of beautiful women in our industry. But you're different. Ani Carter. Nagmaniobra na ng kotse ang driver. Salamat sa compliment, sir. Pero kahit saang anggulo, magkaiba tayo ng mundo. Hindi privilege ang mukha ko para magustuhan ng isang sikat na artista. Anya. Marami ang nagkakatuluyang artista at simpleng tao. Actually, I prefer marrying a simple woman than those famous actresses and models. My job is stressful at ayoko na pati sa private life ko ay dala ko ang stress. Pero kilala ang pamilya mo, sir. Imposibleng susuportahan ka nila kung pipili ka ng karaniwang babae. Isa pa, tanggap na ng parents mo at fans na si Roxy ang secret girlfriend mo. So, okay lang din yun sa'yo? At bakit naman ako tututol? Sino ba ako? Amis niyang saad, pero hindi niya nailagan ang pagkurot ng sakit sa kanyang puso. Ang totoo ay hindi niya gusto ang progress ng issue tungkol kina Carter at Roxy. Umaayon kasi ang pagkakataon sa babae na inagaw ang pwesto niya bilang mystery girl. Vera. Maya-maya ay sambit ni Carter sa malamyos na tinig. Yes, sir. Sinipat niya ito. Nakapikit ito. What if there's a famous actor who wants to marry you? Tumawa siya ng pagak. Imposible yan. Pero kung sakaling meron man, hindi ko alam. Baka hindi ako pumayag. Unless titiyakin niya na hindi ako may stress. What if that famous actor is me? Matiim niya itong tinitigan. Saktong sinipat din siya. Hindi siya kaagad nakaimik dahil biglang naghuramentado ang kanyang puso. Kahit imposible ang mangyari, siguro hihilingin ko na maging private ang love life natin. At kung hindi maiwasan ng gulo, siguro papipiliin kita between me or your career. Kasi saksi ako sa mga iskandalong kinakaharap ng mga artista at hindi hamak ang stress na hatid yun sa pamilya nila. Turan ni Vera pagkuhan. Pumihit paharap sa kanya si Carter. So, are you going to refuse me? Oo, yun na lang ang gagawin ko. Sinasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari ang lahat. But let's see if you're really certain about your words, Vera. Anito at biglang dumikit sa kanya.
Bago siya makaiwas, ay siil na ni Carter ng halik ang kanyang mga labi. Hindi siya kaagad nakapalag dahil nalock ng kamay nito ang kanyang batok. Mabuti, malakas ang depensa niya. Sir, lasing ka na. Asik niya sa amo nang maitulak niya ito sa dibdib. Mabuti, nakasara ang privacy window sa pagitan nila at ng driver. Ngumisi si Carter. You refused my kiss, meaning you're not interested in me at all. Anito na bakas ang pagkadismaya sa tinig. Sorry, ayaw ko lang samantalahin ang kalasingan mo. Hindi mo rin maaalala itong nangyari bukas kaya hindi kita kukonsintihin. You're right. I'm just drunk. Umupo na ito ng tuwid at pumikit. Pagdating sa condo unit ni Carter, ay hinatid pa ito ni Vera sa loob ng kwarto nito, pero nagpasama siya sa driver. 3 araw hindi pumasok sa trabaho si Vera dahil inasikaso niya ang kailangan ni Kera sa chemotherapy. Nang mailipat sa private ward si Kera, ay nasurpresa siya nang maabutan niya roon si Carter. Sir Carter? Gilalas niyang sambit. How's your sister, Vera? Tanong nito, hindi pinansin ang reaksyon niya. Nilapitan niya ito. Nakatayo ito sa gawing kaliwa ng kama ni Kera kung saan nakahiga ang kanyang kapatid. Katatapos lang ng chemo ni Kera. Tugon niya. Inilapag niya sa mesita ang dala niyang paper bag ng pagkain. Bakit pala kayo nandito, sir? Pagkuha ni tanong niya. I'm visiting Kera. Kaso wala pa siyang malay kaya hindi ko siya makakausap. Babalik na lang siguro ako sa ibang araw. Salamat sa tulong mo na makover ng charity program mo ang kapatid ko, sir. Pero hindi mo na dapat sinalo lahat ng gastos. I'm the biggest sponsor of this hospital, and I'm funding 1 billion yearly for cancer patients. Of course, my charity will shoulder all the hospital bills. Mahirap gamutin ang cancer ng kapatid mo, Vera. Kaya pinapunta ko rito ang American hematologist para matutukan ang kapatid mo. Naintindihan ko at sobrang thankful ako, sir. Marami na kaming nilapitang agency na tumutulong sa cancer patients kahit sa gobyerno. Nagbibigay sila ng tulong financial pero hindi sapat. Vera, you're my employee. And that makes you special. At kung nagdududa ka pa rin, sige, aaminin ko. Since you saved my life, I promise to help you too. And you're not just an employee to me. You care for me more than just a boss. You didn't care if you came home late just to ensure my safety. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko at worth it naman ang sakripisyo ko dahil sa magandang pasahod mo. You don't get me, Vera. Sa pagkakataong yun ay hinarap niya si Carter. Sakto nakatitig din ito sa kanya. Seryoso. Ano po bang ibig mong sabihin, sir? I like you, Vera. Walang katulad nitong pahayag na nagpagimbal sa buong sistema ng dalaga. Hindi siya nakakibo hanggang sa dumating ang kanyang ina. May tumawag din sa cellphone ni Carter at bigla itong nagpaalam. Magpahinga ka na anak, ako na bahala kay Kera. Ani Divina. Tumango lamang siya dahil hindi pa rin siya makaget over sa huling sinabi ni Carter. Ilang araw pinoproseso ng utak ni Vera ang sinabi sa kanya ni Carter sa ospital. At katagalan ay nag-assume siya na gusto nga siya ni Carter dahil madalas siya nitong idinadamay sa lunch at merienda nito. Ang aga mo ngayon na, Vera. Ani Elmer nang magtagpo sila sa lobby ng condo unit ni Carter. May taping po kasi ng maaga si Sir Carter. Anya, nakangiti. Maya-maya ay lumabas na ng unit nito si Carter. Nakasuot ng itim na suit. May kausap sa cellphone. Okay, I'll be there on Sunday. Anito sa kausap. Ibinabari ng cellphone. Sumunod sila rito sa elevator. Nakapwesto sa harapan si Vera habang nasa likuran niya si Carter, katabi si Elmer na nagbibigay ng update sa schedule ng aktor. Sir, na-forward na pala sa akin ng mami mo ang schedule ng engagement party mo. Sunday, 9 p.m. Imporma ni Elmer. Nang marinig ang sinabi ni Elmer ay tila may sumabog na kung ano sa puso ni Vera. Hindi siya nagkamali ng narinig. Magpapakasal na si Carter. I know. Mom called me. Ani Carter. Kalmado lang. Meaning wala itong pagtutol sa kasal. So, pupunta ka, sir? Of course. The engagement is all over the news. I can't cancel it. Magpapakasal ka na pala, sir? Hindi umimik si Carter. At dahil sa pananahimik nito, ay lalong sumigid ang kirot sa puso ni Vera. Maling nag-assume siya kaagad na gusto siya ni Carter. Iginiit niya na na-misunderstood lang niya ang sinabi nito noon at baka may ibang meaning yon. Cancel my other appointments on Sunday, Elmer.
I want to focus on my engagement. Maya-maya'y utos ni Carter kay Elmer. Yes, sir. Pero maraming bodyguards mo maglilive sa weekend. Kahit 2 bodyguards lang at si Vera ay okay na. Okay, sir. Patago na kayong ni Vera ang kanyang mga palad. Naiisip pa lang niyang mag-day off din sana sa linggo pero binigyan na siya ni Carter ng trabaho. Pagdating sa parking lot ay naunang umupo si Vera sa passenger seat. Vera, bakit nariyan ka? Tanong ni Carter. Dito na lang po ako para si Sir Elmer ang katabi niyo. Mas kailangan niyo siya. Anya. May kotse si Elmer. Nagpunta lang siya rito para mag-update. Lumipat ka rito. No choice siya at lumipat sa backseat. Pero sa kabilang dulo ng upuan siya pumwesto. Nagmaniobra na ng sasakyan ng driver. I'll send you the dress you will wear for Sunday, Vera. Ani Carter. Hindi na po kailangan. Escort niyo lang naman ako at okay na ang suit. Kumistot siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Napatitig siya sa nakangiti nitong muka. Just wear the dress, please. May mahalaga kang role sa gabi ng engagement ko. Anito na ikinapikon niya. Iniwaksi niya ang kamay nito. Kung ano man ang binabalak mo sa linggo, huwag mo na akong idamay, sir. You're already involved, Vera. Ano? Bigla siyang ginupo ng kaba. The engagement is my parents' plan, not mine. Pero pumayag ka pa rin. I'll play along until I reach my final plan. Teka, bakit mo to sinasabi sa akin, sir? Humisi ito. Just stay by my side and you will see. Make yourself stunning at my engagement night, would you? Hindi siya sumagot at umiwas ng tingin sa binata. Linggo ng gabi ay pumunta pa rin si Vera sa engagement party ni Carter, suot ang cream dress na pinadala nito. Kasabay niya si Carter na dumating sa hotel. Wow! Is that your escort, Carter? Tanong ni Felix na imbitado sa party. Nakasabay nila ito papasok ng ballroom hall. Yes, but she's off limits. Ani Carter sa kaibigan. Ikakasal ka na nga, possessive ka pa rin sa escort mo ah. Hindi na kumibo ang binata. Pagdating nila sa gitna ng ballroom hall ay sinalubong sila ng magandang ginang at biglang nabaling ang atensyon nito kay Vera. Is she your escort, Carter? Tanong ni Susana na ina pala ni Carter. Yes, Mom. Tipid na tugon ng binata. Nasipat ni Vera si Roxy na suot ang puting gown pero hindi ito pinansin ni Carter. Nagsalita na ang mommy ni Roxy na excited sa pag-announce tungkol sa engagement. Pero pinutol ng mommy ni Carter ang pagsasalita nito. I apologize everyone. This engagement was a mistake and we've just been informed late. Anang ginang na nagpabalisa sa panig ni Roxy. What mistake? Tanong ng parents ni Roxy. Nagulat si Vera nang hawakan siya ni Carter sa kanang kamay at iginiya sa tabi ng mommy nito. Kinuha nito ang microphone mula sa ginang. Tonight is my engagement. No mistake. The only mistake here is my fiancé. Roxy is not my mystery girl. Anunsyo ni Carter. Carter, are you insane? I'm the woman you kissed at the parking lot of the hotel. Giit ni Roxy, natataranta na. No, you're not. Hindi sa parking lot ng hotel kuha ang picture, kundi sa kondo ko. At naalala ko nangyari. Iisang babae lang ang kasama ko sa buong gabi. At walang iba kundi si Vera, ang escort ko. But she's not just my escort. She's the woman I love, and I won't regret loving her no matter what her status is. Bunyag ni Carter na nagpawindang sa lahat, lalo na kay Vera. Manghang natitigan ni Vera sa muka ang binata. Humigpit pa ang kapit nito sa kanyang kamay. No! I'm your fiancé, Carter! Protesta ni Roxy. I never agreed to marry you, Roxy. You just took advantage of the situation. I pretended not to remember anything and play along to know your motives. And I found out why your parents are eager to marry into my family. Kasi gusto niyong makontrol ang assets namin at maging parte ng Davis Empire. I secretly investigated your actions, and your father's investment banks forced my dad to put out our assets into frozen accounts. Pinaniwala niyo si Daddy na secure ang pera namin, pero ginagamit niyo pala sa illegal transactions with corrupt politicians. Your family scheme ends now, Roxy. I will not marry a vicious woman like you. Napaluhod na sa sahig si Roxy, maging ang parents nito ay nagmakaawa. I know everything, so I supported my son's plan to expose your true motives, Roxy. Carter told me who the real mystery girl is. Wika naman ni Susana.
Magpoprotesta pa sana si Roxy ngunit may dumating na mga pulis. Dinampot ito kasama ang parents nito. Sorry for the little show. Let's continue. Paggawa na anunsyo ni Carter. Tulala pa rin si Vera habang nakatitig kay Carter. Saka lamang nag-sink in sa utak niya ang pangyayari at naghari ang tuwa sa kanyang puso. Naunahan na siya ng pagluha. Naalala mo pala ang nangyari noon sa parking lot? Bakit hindi mo inamin, Carter? Usig niya sa binata ng mahimasmasan. Sorry, Vera. I just want to protect you. So I didn't bother you to confess about the mystery girl. Kasi alam ko ayaw mo ng iskandalo. Naisip ko na mas okay yung tahimik tayo. Pero para mas madali kong mahuli ang motibo ng pamilya ni Roxy. The truth came out. At sinabi ko sa parents ko ang scheme ng pamilya ni Roxy. They supported me. At ginamit ko ang engagement para hulihin ng mga kriminal. Paliwanag ni Carter habang hawak ang dalawang kamay niya. So, matagal mo na palang plano to? Akala ko tuloy nagkamali ka lang ng sinabing gusto mo ko. Nasaktan ako, Carter. Napaluhan na siya ngunit may kasamang tuwa. I really like you, Vera. Hindi ko lang pinanindigan ka agad kasi hindi pa tapos ang plano ko. Hindi rin ako sure kung gusto mo rin ako. Sinadya akong ipaalam sa'yo ang tungkol sa engagement. And I noticed your painful reactions. Those reactions prove that you like me too. Pero hindi ko naman gustong masaktan ka ng matagal, honey. And this time, please, let me introduce you to the world. So, ang pagtulong mo sa pamilya ko ay hindi lang charity? Usig niya rito na napapangiti. Yes, I meant it because I can't stand seeing you struggling. I already talked to Kara and your mother. Actually, I invited them here. Nawindang siya at napalingon sa entrance ng ballroom. Dumating nga ang nanay niya at si Kara na nakaupo sa wheelchair. Nakasuot ng magarang gown ang mga ito. Naluha na naman siya at biglang yumakap kay Carter. Naisahan mo ako. Kinuntsaba mo na pala ang nanay at kapatid ko. Humihikbing Anya. Please, wag ka magalit, sweetheart. Samo nito. Hindi ako galit. Nagulat lang ako kasi hindi ko to inaasahan. Then, let's proceed. Natigilan siya nang lumuhod sa harapan niya si Carter. Napatitig siya sa hawak nitong pulang kaheta na nakabukas. Naglalaman yun ng singsing na may pink diamond sa tuktok. Vera, I know we've never been in a proper romantic relationship, but I want you to know that I started loving you when you saved me. Now that we're officially aware of our feelings, I won't wait any longer. Will you marry me? Masuyong pahayag ng binata. Say yes, Vera. Matagal tiniis ni boss ang nararamdaman niya sa'yo. Sigaw naman ni Elmer. Nilingon niya ang lalaki. Alam mo na pala, Sir Elmer? Manghang untag niya. Oo, at sinakyan ko lang ang plano ni boss. Pagkawan ay ibinalik niya ang tingin sa nakaluhod na aktor. Ayaw ko ng shortcut sa love, pero hindi kita tatanggihan, Carter. Yes, pakakasalan kita. Hindi dahil sikat ka o mayaman, kundi dahil mahal kita. Sa wakas ay tugon niya. Tumayo ang binata na nakangiti. Excited nitong isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkawan ay siniil nito ng halik ang kanyang mga labi na walang abog niyang tinugon. If you're not ready to marry me, I can wait for months, but don't make it longer, honey. Bulong nito pagkatapos ng halik. Nag-propose ka na pero sa October na, para sa birth month ko. Anya. Sure. Thank you, honey. I love you. I promise na hindi kita bibigyan ng stress kapag ikinasal na tayo. Ikaw at ang bubuuin nating pamilya ang magiging prioridad ko. Salamat din sa lahat, Carter. Mahal din kita. Nang muling maghinang ang kanilang mga labi ay umugo ang malakas na palakpak ng mga tao at kislapan ng mga kamera. Agad na kumalat ang balita na hindi naman tinutulan ng madla dahil masaya ang mga ito para sa idolong si Carter. 3 buwan ang lumipas bago nagpakasal sina Carter at Vera. At pagkatapos ng kasal ay nagkasundo ang mag-asawa na mag-focus sila sa pamamahalan ng TV network. At hindi na umaarte si Carter dahil nais nitong bigyan ng tahimik na buhay ang asawa at ang magiging anak nila. Dinala rin nila sa US si Kara at tuluyang gumaling. Hindi nagtagal ay biniyayaan din sila ng anak na babae na lalong nagpatibay sa kanilang pagsasama. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love.
Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.